Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at nang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang nabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko siya sa inyong mga alagad, ngunit di nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat ako manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata ay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ilagay ang utos ng Diyos sa inyong puso at isip. Ito po ang narinig natin sa ating unang pagbasa, na si Moises ay binibili na ng mga tao na ang salita ng Diyos ay ilagay sa puso at isip. At hindi lang para sa iyo, kundi ang bilin din, ituro ninyo sa inyong mga anak. At ito po isang mahalagang gampanin ng isang Kristiyano. Ang ating pananampalataya ay hindi lang para sa akin. Hindi lang ako ang magsasabuhay ng pananampalataya. Pero ang pananampalataya na meron ako ay ipapasa ko at ibabahagi sa iba. Siguro tayo mga Katoliko, medyo mahina tayo dito. Magaling tayo magsimba, magnobena, magprosesyon. Pero sa pagpapahayag na ng pananampalataya, ang mas gusto nating ituro ay yung pangit. Mas tinuturo natin yung di dapat gawin. Pero sa pagtayo at pagpapahayag ng pananampalataya, nahihiya tayo. Halimbawa lamang ho, ako po, pag nagsisimula ho ang meeting, o may talk po ako, hinihikayat ko po yung mga nandoon na magdasal. At lahat po, sasabihin kong, pwede ba mag-invite na magdadasal? Lahat ho nang nakatingin sa akin, bigla hong
yuyuko pa, nagkakahiyaan pa. Kaya minsan ho, nagtatawag na lang ho ako na magdadasal. Yung pagdadasal natin sa harap ng maraming tao, ay pagpapahayag na natin ang pananampalataya natin yun eh. Bakit tayo mahihiya? At ito yung hamon sa atin ng ating unang pagbasa, na ang salita ng Diyos ay ilagay sa puso at isip at huwag nating ikahiya ang ating pananampalataya. Marahil ang pumahad lang sa atin ay iniisip muna natin ano yung sasabihin ng iba, kaya nahihiya ka. Pero mas mahalaga ho sa atin bilang Kristiyano, anong tingin ng Diyos sa iyo? Hindi kung anong tingin ng tao at kapwa mo sa iyo. Hindi ba mas mahalaga ano ang tingin ng Diyos na nagmamahal sa atin sa buhay natin? Kaya ho sa ating ebanghelyo, sinabi ho ni Jesus, o lahing maliit ang pananampalataya. Ano ba ang hadlang natin bilang Kristiyano sa paglago natin sa pananampalataya natin? Minsan ay walang tiwala sa Diyos. Pwede nga, narito nakikita tayong lahat, nagsisimba tayo, pero pag dumarating ang pagsubok, saan kumakapit? Pag dumarating ang mga pagsubok natin sa buhay, saan tayo mas nagtitiwala? Imbis na magdasal, anong ginagawa? Bumibili ng pampaswerte. Imbis na manalangin sa Diyos at patuloy na manalangin, anong ginagawa? Bibili ng pusang kumakaway para daw pumasok ang swerte. Di ba naniniwala tayo sa blessing ni Lord? Di ba pinagpapala ni Lord ang taong tunay na nagtitiwala sa Kanya? Bakit ka naghahanap ng second option? Di ba? Kaya ho, maganda sa atin bilang Kristiyano, na laliman natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi kung marunong tayo, kaya natin magtiwala sa Diyos, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit kailanman, kahit anong pagsubok ang dumating, alam natin at may tiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ay sapat na sa atin. Diba? Ang Diyos, sapat na sa atin. Kaya ho, magandang paanyaya sa atin na para lumago ang ating pananampalataya sa Diyos, ang Kanyang aral at turo ay laging itanim sa ating puso at isipan. Patuloy na magtiwala at maniwala sa Diyos na nagmamahal sa atin. Meron tayong confidence sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig niya ay ang pag-ibig na hindi kumukupas o nangiiwan. To have that confidence in the love of God. Kasi dahil sa mahal tayo ng Diyos, pinapatnubayan tayo lagi ng Diyos. At magandang itong baunin natin sa ating pagdiriwang ng Eucharistia ngayon. Magkaroon ng tiwala sa pagmamahal ng Diyos sa buhay natin, na hindi nangiiwan, hindi nagpapabaya. Ang kailangan lang natin magtiwala ng tapat. Amen.